Chapter 21. Ay, grabe pa rin talaga ang init sa labas. Nakakaloka. Malulusaw na yata lahat ng taba ko sa katawan. Lupaypay na ibinagsak ni Hana ang katawan sa sofa habang ninanamnam ang lamig ng aircon unit sa private room ni Julius sa naturang ospital. Ay, mabuti nilang talaga at nauso ang aircon. Kung sino man ang nag-imbento nun, ay, God bless their souls. Kung nasan man sila ngayon. Para namang hindi ka na nasanay sa klima ng bansa kapag ganitong panahon. Alam mo namang ganito rin sa Pilipinas tuwing tag-init. Pero habang tumatagal kasi, parang palala ng palala ang init. Kapag naligo ka, hindi ka pa nakakalabas ng banyo, pinagpapawisan ka na. Kulang na lang sa banyo ka na tumira eh. Tingin ko kaya lagi nagkukulang tayo sa tubig tuwing summer. Ilang beses kasing maligo ang mga tao sa isang araw. Tapos, lagi pa nagbababad sa banyo. And I told you to install an aircon unit at your home. Masyadong mahal ang kuryente, lalo na tuwing tag-init. Nilingon niya si Julio sa kama nito na nakatingin lang sa kanya. Kumain ka na ba? It's already past lunchtime. Pero kumain ka na. I have to, utos ng doktor. Itinuro pa nito ang lalagyan ng hospital ration sa ibabaw ng bedside table. Halos hindi iyon nagalaw. Alam ko na hindi masyadong masarap ang mga pagkain dito sa ospital. Pero kailangan ng katawan mo mga nutrisyon na hinahain nila. Marami naman akong kinain kagabi kaya busog pa ako hanggang ngayon. Ay, gusto ko na umalis dito para makasama ka na ulit. Ngumiti lang si Hana. Balita nga niya mula sa ina nito na consistent ang pagkain ni Julius. Kaya nga mabilis din ang pag-recover ng katawan at lakas nito. Kung ganon, ituloy mo lang ang pagkain ng masustansyang pagkain kahit wala ka na rito sa ospital. Yes, ma'am. Tumayo na rin siya para asikasuhin ng mga bulaklak na bitbit kanina. Kinuha niya ang flower vase na nasa center table at dinala yon sa pinaka-pantry ng silid kung saan may maliit na lababo. Inalis niya ang mga nilalanta ng mga bulaklak at ibinuhos ang tubig para palitan niyon. Bumalik siya agad sa pinakasala at naupo sa carpeted floor para ayusin ang mga bulaklak na ilalagay sa vase. Alam mo bang galing kay Third ang mga bulaklak na to? He gave that to you? Natawa siya ng balingan si Julius. Bakit naman niya ako bibigyan ng bulaklak? Because he likes you. Nabitin sa ere ang ngiti ni Hannah, but she ignored that now familiar beating of her heart. Binalingan ulit niya ang mga inaayos na bulaklak. Everybody likes me. Biro niya. And that's true. Inilagay na niya ang mga bulaklak na iyon sa flower vase. Pero para sa iyo talaga ang mga bulaklak na to. Congratulations daw sa tuloy-tuloy mo recovery. Duman siya kanina sa shop para bumili ng mga bulaklak. Ipapadeliver yata niya ang mga ito dahil hindi nga siya makakapunta dahil may meeting pa raw siya. Nalaman niya na pupunta rin ako rito kaya eto, pinasabay na lang niya sa akin. Walang reaksyon mula kay Julius. Inabala naman ni Hannah ang sarili sa pag-aayos ng mga bulaklak sa vase at saka inilagay yon sa tabi ng bintana. Sa pagtama ng liwanag na nagmumula sa salaming bintana, ay lalo pang tumingkad ang dilaw na kulay ng mga sunflowers. Tila lalo yung nabuhay sa paningin niya. Pero imbis na mapangiti gaya ng hatid na kasiyahan sa puso ng makulay na mga bulaklak, lungkot lang ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Because those bright yellow sunflowers just reminded her of that man from her past, of the boy from one rainy summer years ago. Na-reschedule ang discharge ko. Wika ni Julius sa wakas. May ilang test pa raw na hindi lumalabas on time, kaya kailangan pa maghintay ulit ng discharge date. Pero ipipilit ko na makalabas na ngayong linggo. Total, maghihintay na lang naman na ng resulta. I don't wanna stay here anymore. Nagsasawa na ako sa apat na sulok ng silid na to. I want to spend more time with you. Namiss na kita. Makadate ulit. Hinarap niya si Julius. Huwag ka nang makulit. Ihintayin na lang natin ang go signal ng mga doktor na pwede ka na talaga makalabas dito. Baka kung ano pa mangyari sa'yo sa labas kapag pinilit mo yung balak mo. Ngumiti lang si Julius habang pinagmamasdan si Hannah. You look so pretty with those flowers in your hands. Like a bride on a summer wedding day. A sunflower for a wedding bouquet?
Hindi yata bagay sa akin. Mas bagay ito na naka-display para mas maraming makakita at mag-admire. Hinarap na niya uli ang vase at inilagay doon ang mga bulaklak tsaka inayos ang pagkaka-arrange ng bawat tangkay. Do you want a summer wedding? Saglit na natigilan si Hana sa ginagawa. I don't like summer. I hate it. Nagbago na ang favorite season mo? Favorite season ko ba yun? You used to say that you love summer because it is when the flowers are in full bloom. You even wanted a summer garden wedding. Well, I changed my mind a long time ago. Have you noticed the weather lately? Katirika na araw, biglang uulan. Garden wedding on a summer? Bad idea. Ang unpredictable na ng weather. Lusaw lahat ng makeup ng mga taong dadalo sa kasal ko. Baka itakwil ako ng mga iimbitahan ko for making them look ugly in their photos. Maarte pa naman ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Natatawa na napapailing na lang siya nang may maalala. Alam mo yung huling kliyente na pinuntahan namin para mag-deliver ng bulaklak for their wedding? Walang katapusang reklamo ang naririnig ko mula sa mga bisita nila. Kulang na lang, mag-agawan sila sa 5 electric fan na nakaset up sa simbahan. Yung mga flower girl at saka yung ring bearer, gusto na nga yata nilang maghubad eh. Kung may swimming pool lang siguro sa tabi ng simbahan, nako, baka tumalo na ron yung mga bata. Natawa uli siya at muling kinuha ang bungkos ng mga sunflower sa vase dahil hindi siya nakontento sa arrangement na ginawa niya. How about June? Tanong uli ni Julius. It's the wedding month, right? Sabi nila, swerte raw yun sa mga magpapakasal na buwan na yun. Pwede naman kaso ang dami naming clients nun eh. Alam mo naman 'di ba? June is our busiest and most lucrative month. Sandamakmak yung orders namin para sa mga ikakasal at halos hindi na kami makakahinga nun. Sa dami ng mga ginagawa namin sa shop. Bukod sa tag-ulan din yun no. Baka biglang magkaroon ng super typhoon sa araw ng wedding. Masasayang naman lahat ng mga pinaghandaan. In fact, tag-ulan na yun hanggang November. Kaya ang hirap pamili ng tamang date for a wedding during those times. Itinaas niya ang mga hawak na bulaklak para tingnan kung maayos ang pagkakabulumbon ng mga iyon bago ilagay ulit sa base. Bakit mo nga pala naitanong yan? May pinsan o kaibigan kang nagbabalak magpakasal? He is asking you to pick a wedding date. Muntik na mabitawan ni Hana ang mga hawak na bulaklak nang marinig ang boses ng nagsalita. Lalo na nang maramdaman ang napakapamilyar na tibok ng puso niya. The familiar heartbeat and the usual heartache. Third, December would be nice to hold a wedding. patuloy nito habang nakatayo lang sa may pintuan ng silid, holding a paper bag. He was still in his business suit, except for the coat and tie. He looked a bit exhausted and his hair was a little bit in disarray. Medyo malamig na ang panahon by that time. Kung maghahanda na kayo for a December wedding, siguradong walang magiging problema pagdating ng araw ng kasal. Humigpit ang pagkakahawak ni Hana sa mga bulaklak. You're here? And I thought you weren't. Akala ko kanina umaga ka pa nagpunta rito. Why such a question? Ayaw mo ako makita rito? I was just not expecting you'd still be here. So, ayaw mo nga ako makita. Hindi na sumagot si Third at naglakad na lang patungo sa cabinet na nasang isang tabi at ipinatong doon ang bitbit na paper bag. Inihatid ko lang tong pagkain. Baling nito kay Julius. Tinawagan kasi ako ni Mama at sinabing hindi siya makakapunta ngayon dahil may biglaan siyang kailangang asikasuhin sa opisina. At eto, nag-request siya na dalhan si Julius ng pagkain dito. Thanks. Uwi ka ni Julius. Mamaya ako na lang kakainin yan. Hindi pa naman ako nagugutom. You better kasi i-check ni Mama mo pagkain mo na to mamaya pagdating niya rito. Saglit pa nitong sinulyapan si Hana bago nagpatuloy. Anyway, mauna na ako sa inyo at marami pa akong kailangan gawin sa opisina. Baka kailangan din ako doon ni Mama. Thank you for taking care of the family business, Third, habang wala ako. No problem. Kaya magpagaling ka na at nang makabalik na rin ako sa dati kong buhay. Well, I have to go now. Mukhang busy pa kayo sa pag-uusap tungkol sa wedding nyo. You said December is a good month. If we decide on a December wedding, makakapunta ka ba?
Of course, I wasn't able to attend your weekend funeral. I'm gonna make sure I'll be there in your wedding. Doon na nagsalita si Hannah. Ang pwedeng huwag mong gawing biro yung tungkol sa nangyari kay Julius. He almost lost his life, you know. Third, turn her. Oh, I'm sorry. Then he turned to Julius once again. Nag-apologize ka na ba sa kanya sa ginawa mong kalokohan? Si Hannah na ang sumagot. Oo, matagal na. Naipaliwanag na rin niya sa akin ang mga nangyari. And I've already forgiven him. Nanatili kay Julius ang atensyon ni Third. Apologizing is not enough to make up for all the heartaches and pain you made her go through. You selfish bastard. Third! Nilapitan ni Hannah si Third at bahagya itong itinulak palayo kay Julius at saka ito hinarap. What the hell do you think you're doing, ha? Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. I have the right dahil ako nakakita kung gaano ka naging miserable ng mga panahong iniisip mong wala na siya. 10 months. You suffered hell for 10 months, Hannah. You almost lose your mind. You were so heartbroken that you even tortured yourself with my presence just for you to finally accept that he's already gone. Tapos ang kailangan lang niyang gawin ay humingi ng paumanhin at patatawarin mo siya kaagad? And what else do you want him to do, ha? Break up with me? Natigilan si Third pagkatapos ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. No, Malumanay at mahina nitong sambit. I don't want you to break up. You suffer enough heartaches already. Dumako naman ang mga tingin nito sa hawak na bulaklak ni Hannah. A summer wedding would be perfect for you. A sunflower bouquet would be nice for you too. He picked up one flower with a broken stem from her. This is a pretty flower. Siguradong ikaw ang magiging pinakamagandang bride sa araw ng kasal mo. He looked at her one last time before walking to the door. Nakasunod lang dito ang buong atensyon ni Hannah. Gusto niya itong sundan. Gustong pigilan na umalis, pero nanatili siya sa kinatatayuan at nakamasid lang kay Third hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin niya. Let's meet again next summer when the Nara tree starts blooming. That would be nice. But he never came back, as they promised. It was only after a few years before their path crossed again. This time though, alam ni Hannah na hindi na talaga magkukrus ulit ang mga landas nila oras na maghiwalay sila ng landas. Naramdaman niya ang paghawak ni Julius sa isa niyang kamay. Hindi niya nilingon ang kasintahan at baka mahalata pa nito ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. I am so sorry for all the lies I've said that have hurt you that much, Hannah. Alam ko, kaya nga pinatawad na rin kita. Masuyo siyang hinila ni Julius kaya napilitan na siyang harapin ito. He looked up at her face at kung may napansin man ito sa mga mata niya, ay hindi na ito nagsalita pa tungkol doon. Third is right. Let's break up. What? Let's break up so I can compete with him for your heart. Ikaw na ang pinili ko, Julius. Huwag mo na guluhin yung lahat. Pinili mo lang ako dahil ako na ang nakasama mo ng matagal. But you've spent just a few moments with Third at nag-iba na agad ang direksyon ng tibok ng puso mo. Hindi totoo yan. At hindi mo rin kailangang magsinungaling. Nakikita at nararamdaman ko na may nagbago na sa'yo mula nang magising ako. Ayoko nga rin i-acknowledge because I didn't want to lose you. I didn't want to give you up pero nasaksihan ko ngayon. Pakiramdam ko ay bigla akong naging outsider. Kung sa bagay, outsider naman talaga ako. Kayo ni Third ang unang nakita. Siya ang una mong nagustuhan. Sumingit lang ako sa eksena ninyo. Nagpanggap na ayos lang sa akin kahit alam kong si Third ang lagi mong nakikita kapag tinitingnan mo ko. I was willing to ignore everything until I asked you to marry me. Anong ibig mong sabihin? Bago ang aksidenteng yun, bala ko nang sabihin sa'yo yung totoo na hindi ako ang taong una mo nakilala at una mo nagustuhan. Bala ko rin kontakin si Third at pauwiin siya rito sa Pilipinas para magkita kayo. Gusto kong patunayan sa sarili ko na sapat na ang ilang taon nating pinagsamahan para makalimutan mo siya. Na ako na ang totoo mong minahal, na hindi mo ako iiwan kahit na makilala mo na siya. Hungkag itong napatawa tsaka napailing na lang.
Pero may ibang plano pala ang tadhana. Nasampal ako ng realidad na kahit kailan ay hindi mo nakalimutan si Third mula pa nung unang araw na magkakilala kayo. Pinagmasdan lang niya si Julius. Matagal. Her heart was aching but it wasn't the same with what she felt when Third said goodbye to her. I wasn't the man you're supposed to love. Your heart never belonged to me from the start. He looked up to her, still with that sad, forced smile on his face. You didn't fall in love with me. You fell in love with the Third you saw in me. I was just too stubborn to accept it. Dahil nga, mahal kita. Hindi makapagsalita si Hannah. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tahimik na lang siyang napaiyak sa harapan nito. Hinawakan ni Julius ang mga kamay niya. May bahid na rin ng nagbabadyang luha sa mga mata nito. Akala ko may laban pa ako. Akala ko may pagkakataon pa ako sa puso mo. Pero mukhang talagang hanggang dito na lang tayo. He touched the finger that used to have her engagement ring on before slowly taking off her finger. I accept my fate. I'm letting you go now. Again, I'm so sorry for everything I did that caused you pain. Sunod-sunod lang siyang tumango. Pinatawad na kita nung una mo palang sinabi sa akin ng totoo. Alam ko naman na wala ka talagang intensyon na masama eh. You just cared for me too much. I love you. I know. Umupo siya sa tabi nito at mahigpit itong niyakap. And I'm so sorry too that my heart cannot forget that boy I met one summer years ago. Chapter 22. Julius, it's been a while. Welcome back into my life. I have to admit, medyo nagtampo ko nang malaman ko ang ginawa mo. I don't know when you'll be able to read this, but when you finally do, you will know what I'm talking about. On how much I miss you every day when I thought that you were gone. And then learning that you didn't really pass away. I didn't really know what to feel at first. When the shock died down, yes, I get angry at you. But knowing you survived all this time, that you were fighting for your life during the time that I was mourning for you, I just couldn't stay angry at you. You fought so hard to survive. I know it was difficult for you because I myself had gone through all that just to hang on to life. But I know it was harder for you. That's why I cannot stay angry. And I am just happy now that I can still see you again. I can talk to you again. I can hear your laughter, see your smile, hear your voice, and be with you again. But it seemed a lot has changed. I won't complain with your sudden decision because you were not the only one who kept a secret. I have one too. And it's something that I've been feeling guilty about since we got together. I also didn't know why I wasn't able to tell you about it, on why I refused to share that one little secret, even though I knew the time you were a major part of it. And it is just now that I am realizing why. You see, there was a boy I met one summer when I was younger, and I haven't really forgotten about him. I never told you about it because I felt like that memory belonged to me and that boy, just between me and him. Even when I knew the time that you and him were one, it was just something that I couldn't seem to ask you about when I realized you never mentioned anything about our very first meeting under that narrow tree near a bus stop. Somewhere along the road to Tagaytay, or the fact that you didn't remember our little promise to meet again the next summer. Only when I met your twin third did I finally know the reason why I was not able to bring it up to you. Because that memory belongs to someone else. I am sorry, Julius.
I feel like I've held back a major part of me from you because of that young boy I met before. But given a chance, if I could turn back time and things could turn out differently, I know I would love you enough because you're not that hard to love. We'll part ways for now only because we need to make things right. One day, when the sun is shining, the flower starts blooming, and the soft breeze gently passing by, let's meet again, whether our hearts beat for each other or for someone else by that time. I would love to meet you again, to see that smile of yours, to hear your voice, and to greet you and ask, how's life been to you? Until then, thank you for the unconditional love you've given me, for sacrificing a lot of things just to be with me. And I am sorry that I cannot force my heart to forget the love I have for that one person I've been loving all these years through you. Natapos na rin sa wakas ang paglilipat ni Third sa mga gamit niya. Kung sa bagay, kaunti lang naman talaga ang mga dala niyang gamit nang dumating siya galing Amerika. Halos puro essentials lang niya na kasya sa isang maleta at overnight bag lang. Yung iba kasi niyang pangangailangan ay binibili na lang niya tuwing kinakailangan na niya. Isinara na ni Third ang zipper ng luggage at saka binalikan ng mga papeles na maayos na ring nakasalansan sa ibabaw ng kama. Those were paperwork that he brought home to study before he left. Nakukulangan na kasi siya ng oras sa pag-aasikaso sa mga dapat asikasuhin sa negosyo ng ina na pansamantala niyang hinahawakan. Ngayong magbabalik na si Julius, ipapasa na niya rito ang lahat ng business reports ng kumpanya para madali na lang uli ang transition nito once fully recovered na ito at makakabalik na sa trabaho. Napadako ang tingin niya sa laptop na nasa ibabaw ng study table. Nakabukas yun, but the screen was off. Lumapit siya roon at tuluyang isinara ang gadget. Then he proceeded to take a quick shower and change clothes. He was still tidying up the rest of the room when his mother came in. Hindi na ba talaga kita mapipigilang umalis? Tanong nito na nakatingin sa maleta sa isang tabi ng silid. This house is more than big enough for a lot of people, you know. 3 guest room dito na pwede nating ipa-convert para maging silid mo. Hindi mo naman kailangang umalis, anak. Masyado na ako nasanay sa naging buhay ko sa Amerika, ma. Kaya hinahanap-hanap ko na rin talaga. Pagsisinungaling niya. Hindi ko maiwan ng tuluyan eh. Inilibot din niya ang tingin sa kabuuan ng silid. I've been dreaming all my life to be able to come back here since I left. But now that I'm actually back, pakiramdam ko naman na hindi talaga ito ang mundo ko. Na hindi ito ang lugar na para sa akin talaga. But Third, iho, this is your home. Our home. I know, ma, pero sa tingin ko, hindi pa ito ang tamang panahon na manatili ako rito. I'm really sorry, ma. His mother gave him a reassuring smile. It's okay, I understand. At napag-usapan na naman natin ang tungkol dito. Naisip ko lang na baka pwede pa akong makapaglambing sa iyo ng kaunti para magtagal ka pa rito. Pero kung desidido ka na talaga, just remember that we'll always be here waiting for you. Me and your brother. And every time you feel like you want to be somewhere, this house is always eager to welcome you back. Nilapitan lang niya ang ina at niyakap ng mahigpit. I will come back. I believe you. Then his mother handed him a card. I made an account on your name. Dito ko inilagay yung cheque na hindi mo na nakuha sa akin ng araw na akala ko ay kukunin mo na. Ang cheque na ibibigay sana niya kay Rene nang kidnapin nito si Hana ang tinutukoy ng ina. Don't feel so guilty. Naipaliwanag mo na sa akin ang nangyari kung bakit mo hinihiling sa akin ang halagang ito. I know you don't need the money now, but I still want to give it to you. Dinagdagan ko pa ang halaga niyan. Gamitin mo sa kung anong paraan mo gusto. At kapag naubusan ka, tawagan mo lang ulit ako and I'll transfer the money right away. Oh, ma, sige na. I told you before, kung ano mang kayamanan ang meron ako ngayon, kayamanan mo rin yun. Kayamanan ninyo ni Julius. At masaya ako na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon.
You finally asked me to do something for you. I'm finally doing something for you as your mother. Tiningnan ni Third ang card na inilagay ng ina sa kanyang palad. Ayaw niya talagang tanggapin yon dahil kaya naman niyang magtrabaho at kumita on his own para buhayin ang sarili sa ibang bansa. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at may ilang experiences na rin siya sa pagtatrabaho. Ngayong nakahawak na rin siya ng office jobs, makakaya na niyang magkaroon ng trabahong may mas magandang sweldo kahit sa Amerika. Gayunman, alam niyang ipipilit pa rin ng ina ang gusto nito. At ayaw naman niya itong malungkot, kaya tinanggap na rin niya ang alok nito. I promise, I'll give this back, ma. With interest pa. So do whatever you want. Basta masaya ka, masaya na rin ako. Lihim na ipinangako ni Third sa sarili na gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat na anak sa kanyang ina. That when he finally came back, his mother would be proud of what he had become and what he had accomplished. Your father called. Maya-maya ay wika ng kanyang ina. He said he wanted to come over and talk to you before he leaves for the US. Tumango lang si Third. Mula nang huli nilang naging pag-uusap ng ama, mas naging magaan na ang pakiramdam niya. Nailabas na kasi niya lahat ng sama ng loob na kinikim-kim niya para dito. At nalaman din niya kahit paano ang side nito. Hindi na ba talaga kayo magkakabalikan? Tanong niya sa kanyang ina. Akala ko nagkasundo na kayo dahil lagi na kayo magkasama at nag-uusap. Masyado nang naging malaki ang lamat sa naging relasyon namin noon. At hindi na yun madali pang ibalik. But at least, we managed to talk about the past and settle whatever that was needed to get settled. Pwede na rin siguro siyang makontento na magkasundo na ang mga magulang niya kahit hindi na magkabalikan ang mga ito. Did you know about his upcoming surgery in the US? Tanong niya sa ina na saglit na natigilan. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. Don't worry, ma. Babantayan ko siya para sa inyo. He would not like that. Pero anong magagawa niya when he's tied in the bed, recovering from his surgery? Thank you, iho. Kahit paano ay nawala ng pag-aalala nito. I told him that if he needed me, I'd be there for him. But he just flat out refused me. Do you still love him? Hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. May mga bagay lang na kapag nabasag na, ay mahirap lang ayusin uli. Like your father's heart. Kaya ikaw, kapag nagmahal ka at ibinigay mo na ang puso mo sa taong mahal mo, take good care of that person. Don't ever break her heart. Keep her as long as you can. As hard as you can. Gumiti lang uli siya. Malungkot na ngiti. I'll keep that in mind. Thanks, ma. Lunchtime ang dating ng iyong papa at ni Julius. Ngayon kasi ang discharge sa ospital na kapatid mo at nag-volunteer ang papa mo na siya na ang maghahati dito kay Julius. Will you stay for lunch? His mother was not begging or forcing him to stay. But at the same time, he also was very hopeful he would. Marahan siyang tumango. I'll stay pero hindi rin ako masyado magtatagal. Kailangan ko umalis na maaga para hindi ako maipit sa traffic papuntang airport. Thank you, Iho. You have no idea how much I always wanted to have our family sit at one table again. Together, like we always do. Kahit hindi na ito maulit, masaya na ako na magkaroon ulit tayo ng ganitong pagkakataon. I'm happy. And it made him realize that he also wanted this kind of happiness forever. You look like you're going to a funeral. Wika ni Julius. Wearing all black in this weather? You look terrible yourself. Sagot ni Third. Mas maputla ka mula nung huli tayong nakita sa ospital. Nadatnan siya ni Julius na nag-aayos pa rin ng mga papeles sa study. His brother was able to walk now, although kailangan pa rin ito ng alalay ng isang tungkod. Iniwan niya ang mga papeles at nilapitan si Julius para alalayan ito na makapasok sa study room. I can walk. Sabi ng physical therapist ko, kailangan ko masanay ulit na kumilos at gawin ang mga normal kong ginagawa nung bago ako makomatose. Para mas mabilis ko raw ma-recover ang motor skills kong ilang buwan ding hindi ko nagamit.
And you should rest in your room instead of coming here. Don't worry, nalinis ko na ng gusto ang kwarto mo. Naligpit ko na rin ang mga gamit ko. Inaikwento nga sa akin ni mama ang pag-alis mo yung araw. You should just stay, Madali lang naman ipa-convert ang ibang guest rooms. Bibisitahin ko kayo rito sa Pilipinas paminsan-minsan. Mataman lang siyang tiningnan ni Julius. Ako ba ang dahilan kung bakit ayaw mo manatili dito sa bahay? No, may makailangan lang akong gawin sa Amerika na gusto kong i-accomplish muna bago ako mag-decide kung babalik ba ako rito for good o dadalaw-dalaw lang. We already broke up. Saglit na natigilan si Third bago muling nagsalita. You should get her back. Huwag mo hayaang sirain na minsan pagkakamali mo ang relasyon ninyo. Hindi ako mahal niya, Third. Alam kong alam mo yon. Hindi ba sinabi mo, you're going to keep fighting for her love? Akala ko kasi kaya kitang palitan sa puso niya. Hindi pala dahil ayaw niyang palitan ka sa puso niya. Third wanted to say something he should have said a long time ago, but he noticed someone standing outside the slightly open door. Madali niya nahulaan kung sino ang taong yun, lalo na nang umabot na sa pangamoy niya ang pamilyar na mayuming bango na yun. Hana. Kasama siguro ito ni Julius nang dumating doon. You're overthinking too much, Julius. No, I'm not. I'm telling you, you're the one she's in love with, Third. Okay, and what do you want me to do about it? Third. Matagal na nung huli kaming magkita, Julius. We were just teenagers then. Palihim niyang sinulyapan ng pinto. She was still there. She should have moved on a long time ago. I know I did. His heart felt like it was ripping apart right in front of his eyes as he saw her move away from the door and disappear from his sight. And this is for the best. She deserves someone else. Someone, not me. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Third? Akala ko ba mahal mo siya? Mahabang panahon na lumipas. Marami na nagbago. Kunot noo lang siyang pinagbasda ni Julius. Then his twin's eyes fell on the papers in his hand. Third crumpled without noticing. Mabilis na pinakawalan ni Third ang mga pobreng papel at inayos sa mga yon. I'm just telling you how she feels about you. Wika ni Julius. May munting pagbabago na rin sa tono ng pananalita nito. If you have moved on, pwede ko nang sundin ang payo mo. Babalikan ko si Hana at susubukan ko ulit na makuha ang puso niya. Good luck then. I'll be cheering for you. You're full, Third. Kung wala lang akong iniinda ngayon, binugbog na kita. You will never win against me. I will this time, sa puso ni Hana, at sisiguraduhin kung ako mananalo. Kapag nangyari yon, don't you ever mess with her heart again. May kumatok na sa pinto ng silid. It was one of their housemaids. Wala na rin si Hana sa may pintuan. Sir Julian, Sir Third, ipinapatawag na ho kayo ni Senyora. Handa na roon tanghalian. Chapter 23. Hindi ka na ba talaga mag-stay for lunch, Iha? Namimiss na rin kitang makasama na kumain, lalo na dito sa bahay. Hindi na, tita. Inahatid ko lang talaga si Julius. Medyo marami kasi yung mga gamit niya sa ospital. Kahit na nga sinabi ni Tito Daniel na hindi na niya kailangan ng tulong. Besides, this is a special lunch date for your family. Alam ko matagal niya nang gusto mangyari to. So, just enjoy your day together, Tita Blanca. I'm happy for all of you. Pamilya ka na rin naman namin. You and Julius are getting married soon. Ngumiti lang si Hana. She didn't want to tell her about the canceled wedding on the day their family were reunited once again. Maybe next time, tita. For now, kayo na muna ng pamilya ninyo ang magsama-sama for this intimate family lunch. Tita Blanca took her hand and gently squeezed it, smiling at her. Malaki naging kasalanan ko sa'yo. I should have told you about Third a long time ago. You should have known from the start. You have your reasons, tita. At wala naman kayong obligasyon na ikwento sa akin ang private family matters ninyo. May sinagot si Tita Blanca pero hindi na yon masyadong nakarating sa pandinig ni Hana dahil nakita na niya si Julius na papasok sa malawak na living room kasunod ang kakambal nito.
Huli na para umiwas siya ng tingin. Nagtama na ang mga mata nila ni Third at muling umarangkada ang tibok ng kanyang puso gaya ng inaasahan. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng mga narinig niyang sinabi nito kanina. She should have moved on a long time ago. I know I did. Mabilis niyang ibinaling kay Julius ang kanyang atensyon at ngumiti rito, tsaka ito nilapitan para alalayan, totally ignoring the man behind them. Lakad lang ng lakad, Julius. Sinabi na sa'yo ng doktor na huwag ka na muna masyado magkikikilos habang hindi mo pa nababawi ng gusto ang lakas mo. I'm fine. Akala ko nakaalis ka na. Nagpaalam ka na kasi kanina eh. I'm about to leave. Nagpaalam lang ako kay Tita Blanca. Ihahatid na kita sa dining area. Hindi na. Kaya ko na. Ako na maghahatid sa'yo sa labas. No need. Mapapagod ka lang. You're leaving? Tanong ng ama nitong si Tito Daniel. I thought you were gonna join us for lunch. No, Tito. Next time maybe. Special day to para sa pamilya nyo, kaya hindi ko na kayo istorbohin. Nanahimik ang buong mag-anak, pero halata naman na masaya ang mga ito sa unang salo-salo nila pagkatapos ng ilang taong pagkakahiwalay. Ako na maghahatid sa'yo. Bahagya pang napakislot si Hana na marinig ang boses na yun ni Third. Hindi na kailangan, nakapagpabook naman ako ng Grab. Ihintayin ko na lang sa labas na may mag-pick up ng booking ko. Binalingan niya ang mag-asawa. Mauna na po ako, tita, tito. Then she turned to Julius. Take good care of yourself, okay? Huwag mong kalimutan yung lahat ng bilya ng doktor. I will, so we can go on dates again. She just hugged him tightly. This would be her silent goodbye to the end of their special relationship. Next time, join us ha! Wika ni Tita Blanca nang yakapin din siya ng mahigpit. Thank you for everything you did for my son. Tumango lang siya at saka nakipagkamay sa esposo nitong tahimik lang din na nagmamasid. Nice meeting you ho. Nice meeting you as well. Ingat ka sa biyahe, Iha. At salamat din sa tulong mo kanina. Walang anuhan ho yun. Then she turned to Third and uttered a short bye before she started walking out the door. Hindi na siya lumingon pa kahit pakiramdam niya ay may kung anong humihila sa kanya pabalik sa loob ng bahay. She should have moved on a long time ago. I know, I did. Sinalubong ulit ni Hana ang nakakasilaw at tirik na sikat ng araw. Ay, kailan ba mag-uumpisa ang tag-ulan? Tagaktak na naman tuloy ang pawis sa noo niya na dumadaloy na sa pisngi niya. Mabilis niyang pinalis ang pawis at sinulyapan ng hawak na cellphone. Wala pa rin pumipick up sa booking niya, kaya pinasya niyang maglakad na sa direksyon ng palabas ng private village na yon. Sasalubungin na lang niya ang Grab kung sakali. Baka kasi mahalata pa ng pamilya Corpus ang miserable niyang estado ng mga sandaling yon, lalo na si Julius, dahil alam nito ang kasalukuyan niyang nararamdaman. But she wanted to assure him that she would be okay. Everything was so messed up right now for her. But everything would be okay, right? Nanlabo ang paningin niya dahil sa pamumuuna naman ng mga luha sa kanyang mga mata. Last na to ha? Last na talaga. Walang naglalakad sa sidewalk. Mukhang siya lang ang tanga ngayong araw na nagbibilad sa gitna ng sikat ng araw. Well, thank goodness for that. Walang makakakita sa pobre niyang sitwasyon. Pwede siyang magpanggap na ang mga patak ng kanyang luha ay mga buti lang ng pawis sa kanyang muka. Sana bumagsak ang nangingitim na kaulapan sa gitna ng matinding sikat ng araw na iyon. Para mas marami siyang maging dahilan sa mga luhang yun kung sakaling may bigla siyang makasalubong at magtanong kung bakit siya umiiyak. She felt a gentle breeze and noticed little yellow flowers petals flying around her. Nag-angat siya ng tingin at ayun nga ang mga munting dilaw na talulot na nililipad sa direksyon niya. Di kalayuan ay makikita ang malaking puno ng nara na namumutiktik sa dilaw nitong mga bulaklak. And somehow, the view made her smile.
Even the bright midday sun didn't seem that bad at all, as she tried to catch some of the petals coming her way. Yeah, everything will be alright. She was still enjoying the little petals around her when an umbrella appeared above her. Si Third ang nalingon niyang may hawak ng payong para sa kanya. Masyadong mainit kaya hinabol ko itong payong. Kinuha niya ang payong pero saglit lang iyong inilayo ni Third. I need to get the umbrella back. Paborito daw kasi ito ni Mommy. Ihintayin mo ako na makasakay sa sundo ko? Oh, paano ang family lunch date niyo? Babalik naman ako agad once na makasakay ka na. Kung nakapag-book ka na ngayon, darating na rin siguro agad-agad ang sundo mo. Maaabutan ko pa sila na nagla-lunch. She hesitated for a moment, then nodded slightly. Thank you. Doon na lang siguro ako sa may Nara Tree maghihintay ng sundo ko. Sinulyapan niya ang hawak na cellphone at ipinakita yon kay Third. Ito, may nag-pick up na ng booking ko. Okay, sige. Iatid na lang kita roon. Tukoy nito sa puno ng Nara na ilang metro na lang ang layo sa kanila. Sabay na silang naglakad nang hindi na nag-iimikan. She could still feel her heart aching, but not as much as she was expecting it to be. Samantalang kanina lang ay hindi pa niya mapigilan ang pagluha. Ngayon ay parang magaan na ang pakiramdam niya. She looked at the three little petals in her hand. It still made her smile. Hinayaan niya liparin na ng hangin ng mga iyon at pinagmasdan ang magandang imahe ng Nara sa harapan nila. Lumilipad pa rin ang ilang mga talulot ng bulaklak ng Nara, dala ng mayuming pag-ihip ng hangin. Isang munting buntong hininga ang pinakawalan niya. Ay, hindi kaya nasisiraan ako ng bait dahil sa mga naranasan ng puso ko? Nakarating na rin sila sa wakas sa puno ng Nara. Mayabong ang mga dahon noon kaya malaki ang nasasakupan ng lilim ng naturang puno. Tiningnan uli ni Hana ang status ng grab car na susundo sa kanya. 5 minuto pa raw bago ito makarating sa kinaroroonan niya. Then she noticed Third was still with her, standing a few feet away from her on the other side of the Nara tree, watching the yellow petals falling down as if dancing with a soft breeze in front of them. Hindi ka pa ba babalik sa inyo? Baka hindi sila makapagsimulang kumain dahil hinihintay ka pa nila. And they're the ones who told me to go after you. What? Although hindi na nila ako kailangang utusan pa, dahil susundan naman talaga kita. Nag-aalala ako na matusta ka sa tindi ng sikat ng araw dahil wala ka man lang bitbit na pananggalang sa init. Also, I want to properly say goodbye. He turned to her and just watched her in silence. Hindi nag-iwas ng tingin si Hana at sinalubong din ng tingin nito. Ramdam niya ang tila pagpiga na yon sa kanyang puso dahil sa huli nitong sinabi. Pero gaya ng naramdaman niya kanina, it wasn't as painful as she was expecting it to be. I am sorry for all the headaches I gave you, Anna. I'm sorry for all the lies I uttered that hurt you. Saglit itong huminto bago muling nagpatuloy. I'm sorry I wasn't able to come back that summer when I promised I would meet you again after the first time we met. May kung ano humalagpo sa puso niya na marinig ang mga sinabi nito. Gusto niyang isisi dito ang lahat kung bakit naging ganito kagulo ang sitwasyon nila. If only he had come back when he was supposed to. If only he had told her his name back then. If only he told her he had a twin. If only she listened to her heart before when it was telling her she was not loving the right person. But she knew no one was at fault. Wala nakakaalam sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kaya walang dapat sisihin sa mga nangyari. Nasabi na sa akin ni Julius ang lahat kung bakit hindi mo nagawang makabalik sa Pilipinas noon. Sagot niya, "It was not your fault." Hindi ako tumigil sa paghahanap ng paraan para makabalik dito sa Pilipinas sana. I know, kaya nga nagkita tayo ng 2 beses pa bago ko nakilala si Julius. I should have made more efforts. Maybe, pero sa tingin ko,
hindi pa rin mababago ang sitwasyon natin. That was our fate. Masakit mang tanggapin pero talagang hindi siguro sila ni Third ang nakatadhanang magkasama. Hindi na sumagot pa si Third kaya ibinaling na lang uli ni Hana ang atensyon sa naglalaglagang maliliit na talulot ng bulaklak sa harapan nila. And suddenly, the rain started falling. Mabuti na lang at ambon lang yun, kaya hindi nila kailangan ng payong, lalo na at nasa ilalim naman sila ng mayabong na puno ng nara. Watching the view in front of them, she wanted to smile. Parang sa mga pagkakataon kasi na tumatatak sa alaala niya, sabay nilang pinapanood ni Third ang ganitong eksena. The time when they first met in their teens. Then the time at the pedestrian lane. The time she saw him again and got into an accident. Maybe God thinks we look good together in this kind of weather. Only in this kind of weather. Kailan ang alis mo pabalik ng US? Later this evening. Mamayang gabi na pala. Have a safe flight na lang ha. Ihahatid mo ba ako? Hoy, malaki ka na. Kaya mo na mag-isang bumiyahe sa airport. He was quiet for a while. Galit ka pa rin ba sa akin, Hana? Galit ako sa inyo ni Julius actually, dahil sa ginawa nyo. Pero sabi ko nga, wala namang may gusto sa mga nangyari. At naiintindihan ko si Julius kung bakit niya ginawa ang magsinungaling ng ganon. At hindi ko rin naman siya sinuway kahit nang malaman ko ang relasyon ninyo. Siguro kasi alam ko na mas may karapatan siya sa pagmamahal mo. He was a stable, a dependable man who loved you so dearly. Samantalang ako, I didn't even know what I was doing with my life that time. Niramdaman niya na nilapalingon sa kanya si Third. Doon lang niya nilingon ang binata. Gusto niya makita sa mga mata nito ang totoong nararamdaman nito sa magiging sagot nito. You're the only reason why I even think of coming to a place that has given me so many painful memories. Ikaw ang tanging dahilan kung bakit hindi ako masyadong kinain ng lungkot noong mga panahong yun. She looked down to hide the tears forming in her eyes once again. Nagsinungaling ako na sabihin ko mga narinig mo sa naging usapan namin ni Julius kanina. Iniisip ko pa rin kasi na hindi ako ang lalaking karapat dapat sa'yo. Julius deserves you more. Hanggang ngayon. Imbes na matuwa sa mga sinabi nito ay lalo lang siyang nasaktan. Am I not worth fighting for? Hana, It's fine. Never mind that. Nagtatanong lang naman ako. Umiwas uli siya ng tingin para itago ang kanyang mga luha. Tamang-tama naman na tumunog na ang cellphone niya. Hello? It was her Grab driver on the other line. Sorry kuya. Hindi, nag-a-adjust yung pin eh. Palusot na lang niya kung bakit wala siya sa pick-up point niya. Bale, dumiretso na lang kayo mula dyan at lumiko kayo sa unang kanto. Makikita niyo ako roon na nakatayo sa gilid ng sidewalk. Nakasilang po sa puno ng nara. Okay, hintayin ko kayo rito. Thank you kuya. She turned off her cell phone and stepped out a little from the shade of the tree to wait for her driver. Third was by her side again, holding the umbrella for her. wala pa akong karapatan kahit mahalin ka sa ngayon, Hana. Wika ni Third, closing the distance between them. Kaya ni hindi ko magawang magtapat sa'yo. Kaya aalis ako dahil gusto ko na sa pagkikita nating muli. I'll be the man who deserves your love. Hindi ako maghihintay sa'yo. Nakita na niya ang paparating na kotse. Ito na ang sundo niya base sa plate number ng sasakyan. Kinawayan niya yon at tumituyon sa tapat nila. Sorry kung malinapin ko na pick-up point, kuya. Pumanin niya sa driver. Okay lang o yan, ma'am. She was about to get in the back seat when Third opened the door for her. Nakaalalay pa rin ang payong na hawak nito sa ulunan ni Hana. Sa kabila ng nararamdaman niyang mumunting kurot sa kanyang puso, hindi pa rin niya mapigilan na pagmasdan ang mukha nito sa huling pagkakataon. The sun shining behind him, the drizzling rain around him, and the little yellow petals still falling somehow despite the weather. He was still that beautiful image of the young boy she first met
one rainy summer years ago. The man she met on that pedestrian lane, where she first felt the meaning of love and experienced falling in love when she saw him again on the train. One day, when the sun is shining, the flower starts blooming, and the soft breeze gently passing by. Umangat ang kamay ni Third at may kung anong inalis sa buhok niya. It was one of the little yellow flowers. Let's meet again, Hannah. Whether our hearts beat for each other or for someone else by the time, I would love to meet you again. Chapter 24. Naitala kahapon ang hapon ang pinakamataas na temperatura ngayong taon at ayon sa weather forecast ng Pag-asa, asahan pa raw po ang mas mainit pang panahon sa mga susunod na araw. Sa kabila po niyan ay may namamataan na namang namumuong low pressure area o LPA na nasa layo 445 kilometers, silangan ng Quezon Province. Mababa lamang ang tsansa ng mabuo ang bagyo pero pinapayuhan pa rin ng mga residente na maging alerto sa anumang pagbabago ng panahon ngayong araw. Nagising si Hana sa pagkakaidlip. Salamat sa binuksang TV ng dispatcher ng bus na sinasakyan niya pa Maynila. Galing kasi siyang Tagaytay mula sa reunion nila ng kanyang pamilya na idinaraos nila taon-taon sa death anniversary ng kanyang ama. Naka-flash report ang kasalukuyang lagay ng panahon sa TV. Abala na rin ang dispatcher sa pagtatawag ng mga bababa sa bus stop at mga sasakay na pasahero. Gaano na ba siya katagal na nakaidlip? Napansin niya ang kurtina ng bintana kung saan siya nakaupo malapit. Nakabukas yun kanina pagsakay niya dahil hindi naman maaraw sa side niya at masaya siyang tumatanaw-tanaw sa mga nadaraanan nilang view. Napagod nga lang siguro siya kaya nakatulog siya ng hindi namamalayan. Kaya salamat sa kung sino mang nagsara ng kurtina dahil nakaidlip siya ng maayos. Thank you. Sambit niya sa katabing niyang babae. Isa, pagsasara ng kurtina para hindi ako matusta sa arawan. Ay, hindi ako nagsara niyan, miss. Yung lalaking katabi mo kanina. Akala ko nga boyfriend mo eh. Kaso bumaba na siya nang hindi ka ginigising. Kaya naisip kong sweet lang siyang nilalang dahil sa ginawa niya yon para sa'yo. Ganun ba? Nasaan na ba tayo? Sumilip si Hana sa bintana at bumungad sa kanya ang pamilyar na karatula ng partikular na bus stop na yon. A certain memory of a boy she met one summer years ago flashed through her mind. Once again, just like the way it always had been, every time she would pass by this road. A boy who grew up to be a man she had never forgotten, no matter how long it had been. Napabuntong hininga nilang si Hana habang hinihintay na umandar ang bus nila at dumaan sa bahagi ng kalsadang yon, kung saan naghihintay ang puno ng nara na siguradong hitik na naman sa maliliit nitong dilaw na bulaklak. Maygit 3 taon nang nakalilipas mula nang huli silang magkita ni Third. Pero gaya ng dati, mula nang una sila magkita noong mga teenager pa lang sila, hindi pa rin nawawala ang sabik at saya niya na makita ang punong yun tuwing mapapadpad siya sa Tagaytay. Lalo na tuwing tag-araw kapag namumulaklak ito. It just felt extra special. Kahit nangungulila ang pakiramdam niya, kahit may kaunting kirot at lungkot. Ramdam din naman niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing makikita niya ang puno ng nara na namumulaklak. Let's meet again next summer when the nara trees start blooming. Her young self asked a young boy before. One day, when the sun is shining, the flower starts blooming, and the soft breeze gently passing by, let's meet again. Repeated by a man that young boy had become about the promise she once made to his twin. Both promises never came true. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung paanong nalaman ni Third ang tungkol sa pangako niyang yun kay Julius na ipinadala niya through his email. Imposible naman kasi na basta na lang yon naisip sabihin ng binata, word for word. Miss, siya yung lalaking sinasabi ko na nagsara ng kortina para sa'yo kanina. Napalingon si Hana sa tinutukoy ng babaeng katabi niya.
Pero dahil abala siya sa pagtingin sa puno ng nara na madaraanan nila, saglit na lang niyang nasulyapan ang lalaking naglalakad patungo sa puno. She wasn't able to see his face as their boss sped by him. Pero ewan niya kung bakit parang may kung anong kakaibang kaba na sumipa sa dibdib niya kahit tuktok na lang ng ulo ng lalaki ang nakita niya. Sinubukan pa niyang habulin ang tingin ng lalaki sa bintana pero masyado na silang malayo. Nakita mo? Tanong ng babae. Umiling si Hana. Sayang, ang gwapo pa naman niya. Pero mas mukhang masaya pa nga ito na hindi nakita ni Hana ang lalaking tinutukoy nito. Yun bang tipo na masaya itong ito lang ang tanging nakakita sa kagupuhan ng lalaking yun? Nagkibit-balikat na lang si Hana tsaka umayos na sa kinauupuan habang ang katabing niyang babae ay nalunod na sa pinapanood nitong K-drama sa cellphone nito. Gayunpaman, nagtataka pa rin si Hana sa naging reaksyon niya sa lalaking yon. Bakit gano'n na lang ang tibok ng puso niya? Bakit parang kilala niya ang lalaking yon? Third, she sighed once again and leaned back on her seat and closed her eyes. Maybe I just miss him a lot. And this is normal. I even see him in my dreams sometimes. Feeling this way. She clutched at her chest tightly. Hey, this is just normal. I cannot stop wanting to see him again, right? It takes time to get used to the idea that I'm not gonna see him again. Not in the near future. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang yon sa sarili, gaya na madalas niyang gawin tuwing gabi bago siya matulog at sa umaga pagising niya. Habang umaasa na baka isa sa mga araw na yon ay magtagumpay na rin siyang kalimutan na ng tuluyan ang una at huling lalaking mamahalin niya sa kanyang buhay. Mama wala ba tayo pa beach outing dyan? Beka naman. Oo nga ma'am, kahit isang beses lang. Oo, nauna yung kaluluwa ko sa dagat eh. Ay, sa sobrang init ng panahon, wala na akong pangarap sa buhay ngayon kundi ang magtampisaw sa karagatan ng Batangas. May specified na beach pa talaga ah. Kung magtrabaho na lang kayo dyan at na matapos nyo agad yung mga centerpieces na ginagawa nyo, para naman magka-bonus na tayo at na makapag-beach na sa wakas. Di ba ma'am? Natawa na lang si Hana habang inihahanda ang regalo niya para sa binyag ng panganay ni Bella. Oo na, sige na. Magbe-beach na tayo. Maghanap na kayo ng resort at pagbalik ko, tsaka nyo i-present sa akin ang napili nyo. Parang mga nanalo sa loto ang mga tauhan niya sa shop. Sumasayaw-sayaw pa ang tatlong errand boys nila habang ang sekretarya naman na si Aliana ay niyakap siya na mahigpit. Gagawa pa ako ng maraming gimmick, ma'am, para madagdagan pa ang kaba ng yaman nyo. Ay nako, tama na yung pambobola na yan. Pumayag na ako mag-outing tayo. Love na love ka namin, ma'am. Kayo ni Ma'am Bella. Sayang at hindi makakasama si Ma'am Bella. May naunang plano na kasi siya para sa pamilya niya eh. Lihim na sumang-ayon lang si Hana. Her friend had been so happy since the day she met her husband. 2 taon nang nakalilipas. At ngayon nga ay lalo pa nadagdagan ng kasiyahan ng kaibigan nang madagdagan na ang binuong pamilya ng mag-asawa. Masayang-masaya siya para sa kaibigan. Gusto sana nilang isama sa binyagan ang mga tauhan nila sa flower shop pero talagang hindi nila maiwan ang mga trabaho dahil sa lagi talaga silang abala sa mga order at customer nila tuwing ganitong season. Gaya na lamang ngayon, kaninang umaga pa abala sina Ernie sa paggawa ng centerpieces na order ng kliyente nilang wedding coordinator para sa wedding events ng 4:00 ng hapon. Habang si Aliana na nakamonitor sa computer para sa online orders nila, ay nag-a-arrange din ng mga bulaklak para sa mga nauna ng order ng flower bouquet. Hana already did the first order that were all ready for pick-up or for delivery. Kailangan na siguro natin magdagdag ng staff ano? Tanong niya kay Aliana. Para may katulong ka rin dito kapag wala kami pareho ni Bella. Naku ma'am, kayang-kaya ko naman ng mga trabaho ko rito. Madali lang naman ang tumanggap ng orders at gumawa ng bouquet. Ay sos, ayaw mo lang kamo na may kahati sa sweldo mo. Kantsaw ni Kaloy, ang delivery boy na tinanggap ni Hana last year. Samantalang halos hindi ka na nga magkanda o gaga kapag may nag-walk-in ng mga customer eh.
Uy, concern! Tukso ni na Ernie at Luis. Kaya, magtrabaho na nga lang kayo dyan. Bawal yung maiingay dito. Pero namumula na ang mga pisngi ng sekretarya nang bumalik ito sa pwesto sa harapan ng computer. Mula na madagdagan ng mga tauhan nila sa shop, lalong nabuhay yung mga kaganapan doon na nakatulong ng gusto para mas gumaan ang mga trabaho nila dahil nadagdagan ang mga palabiro at alaskador nilang tauhan. Idagdag pa na talagang maaasahan ng mga ito na kahit hindi niya inuutos ay ginagawa pa rin. Minsan, pati yung mga nakakalimutan niyang ipagawa ay tinatapos na rin ng mga ito. So she was really thankful to have them in the shop. Kahit si Bella ay nabawasan ng mga alalahanin sa trabaho mula nang ma-hire nila si Eliana. Lalo na ngayong may pamilya na si Bella. Siguradong magpo-focus na ito sa pag-aasikaso sa pamilya nito. Na siya namang nais ni Hana para sa kaibigan na matagal ding hinintay na magkapamilya mula na magkaroon ito ng seryosong relasyon sa unang pagkakataon. 3 years. How time flies. Narinig niya ang pagkalansing ng maliit na bell sa pinto ng shop nila. Indikasyon na may walk-in customer sila. True enough, there was a man who just came in. A man whose face she would never forget. Good morning Sir Julius. Masayang bati rito ni na Luis at Ernie. Long time no see, sir. Her heart ached at the sight of him. She was happy to see that face again, but she knew it wasn't the man she had been wanting to see again. Kaya nakontento na lang siya sa pagmamasid sa mukhang yun. Hindi ko alam na may nakakamiss na pala sa akin dito. Siyempre naman sir, kayo yata ang regular customer namin na lagi may pinakamalaking tip na ibinibigay sa amin. Yung tip ko pala yung pinaka namimiss nyo at hindi ako. No, biro lang sir, namimiss din namin kayo. Tagal nyo na rin kasi hindi naliligaw rito. Oo nga may bago na pala kayong kasama dito ngayon. Tukoy ni Julius sa bago nilang tauhan. Kaloy sir, at your service. Pakilala ni Kaloy sa sarili. Naikwento na kayo ni na Luis at Ernie paminsan-minsan kaya medyo pamilyar na ako sa inyo. Ha, talaga? Sana maganda ang kinukwento nila sa'yo tungkol sa akin. Oo naman sir, lalo na sa tip. Tumawa lang si Julius. Manang-mana ka rito sa dalawang kolokoy na to. Nag-high five lang ang mga tauhan ni Hana. Sabihin nyo lang ang mga order nyo bulaklak sir. Kami na ni Luis ang bahala kumuha para sa inyo. Dadagdagan pa namin yun ng extra. Nanguna na naman kayong dalawa. Kantsaw ni Eliana. Kayo may-ari? Hindi, pero mas nauna ako sa'yo rito. Sagot ni Luis. Kaya alam ko na si Sir Julius lang ang natatanging customer natin na may special discount. Hindi ba, mamana? Yes po. Natatawang sagot ni Hana tsaka kinawayan si Julius bilang pagbati. I never seen your shop this lively. Wika ni Julius paglapit sa counter ni Hana. Nag-iisip niya akong dagdagan pa ang mga alaga ko para mas rayot eh. Nakangiti niyang pinagmasdan si Julius. Matagal. How I wish that look on your face right now was meant for me. Doon lang tila natauhan si Hana at binawi agad ang tingin. I'm sorry. It's okay. Inaasahan ko naman na ganyan ang mga tingin na makikita ako sa'yo oras sa sumulpot ako sa harapan mo. May pangunawa sa mga tingin at ngiti ni Julius. I'm sorry pa rin. Hindi man lang kita binati muna. She cleared her throat and forced herself to remember this was not the man she kept in her heart for a very long time. So, kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpakita rito ah. Taon din ang inabot. Akala ko hindi ka na ulit makakadalaw dito. Namiss mo rin ako? Bakit naman hindi? O ano, saan ka na ba nagsususuot ha? Don't tell me, nag-asawa ka na. Magsiselos ka ba kung oo? Of course not. I'll be very happy for you na sa wakas ay nakita mo na ang forever partner mo. There was a smile on his face, happy and sad at the same time. Well, sorry to disappoint you but I didn't get married. I just got busy with lots of things para mabawi ang lahat ng nawala sa negosyo ni Mommy. Mula ng, you know. I see. At sinadya ko rin talaga na hindi na muna magpakita sa'yo habang may nararamdaman pa ako sa'yo. Kasi baka manligaw uli ako at mabasted lang ng paulit-ulit.
ngayong nagpakita ka na sa akin, ibig sabihin ba naka-get over ka na? Somehow. Ngumiti lang din si Hana dahil na maghiwalay sila ay ilang beses ding sinubukan ni Julius na ligawan siya ulit. I also went to the US. Patuloy ni Julius. Dinalaw ko sina Papa at Third. Naramdaman ni Hana ang pagsipa ng kakaibang tibok ng kanyang puso nang marinig ang pangalan na yun. Naikwento nga ni Tita Blanca ang tungkol sa panibagong operasyon ni Tito Daniel nung minsan siya mapadaan dito. She checked on the finished bouquet on the table. Kamusta na yung lagay ni Tito? He's okay. Successful naman ang operation niya. Akala nga namin na hindi na matutuloy ang operasyon niya dahil gumanda ang lagay ng katawan niya nung unang beses siyang na-schedule. Akala namin magtutuloy-tuloy na yon pero eventually, inoperahan din siya. Pero at least diba, inabot ng ilang taon bago siya naoperahan. Oo nga eh. Mabuti nga't nakumbinsi siya ni Mama na umuwi ng Pilipinas para may mag-alaga sa kanya habang nagpapagaling pa siya. Nagkabalikan na ba sila? Well, Mom's been wooing him and I think it's working since pumayag na nga si Papa na bumalik na ng Pilipinas. I'm so happy for them. Sana nga magkabalikan na sila. Total naman mukhang mahal pa rin nila ang isa't isa. Oh yeah, hopefully. Bago sila bumalik dito, ay magkasundo na ulit sila. Nasa States pa sila? Papa didn't want to leave Third alone. Natigilan ulit si Hana na marinig ang pangalan na yon. Pilit din niyang hindi pinapansin ang pagririgo doon ng puso niya. Hindi makasama si Third dahil tutok pa siya sa lumalaki pa rin niya negosyo sa States. Imporma ni Julius. He didn't want to leave all the work to his business partner. So, he's doing fine? Oh yeah. And that was more than enough for her to know that Third was doing okay. Kailan daw yung balik nila ni Tita Blanca? Gusto ko maghanda ng special bouquet of her favorite flowers for her once she get back. Hindi mo pa rin nakakalimutan si Third ano? Even after more than 3 years. Hindi ko na siya makakalimutan, Julius. She sighed and picked up the half-dozen sunflower bouquet. What a coincidence. Are you still waiting for him? No. Ibinalik na uli niya sa mesa ang bouquet ng sunflower bago muling hinarap si Julius. Thank you for telling me something about it, ah. Sapat nang malaman ko na maayos ang buhay niya ngayon. He deserves it. Kapag hindi na siya nagbalik pa sa buhay mo, magagawa mo kaya na buksan ulit sa iba ang puso mo? Hindi ko alam eh. Panahon na lang siguro yung makakapagsabi. Ang swerte talaga ni Third. Siya ang naging una at huling lalaki sa puso mo. Ngumiti lang si Hana nang sagutin ang nag-iingay ng cellphone. Bella was calling her. Saglit niya yung sinagot para sabihin na on the way na siya sa venue ng binyag. I have to go. Maiwan na muna kita, Julius ah. Si Aliana ang mag-aasikaso sa magiging order mo kung may order ka. May pamilya na pala si Bella. Oo, at binyag ng anak niya ngayon. So kailangan ko na talagang umalis ah. Baka mahuli ako sa simbahan eh. Ihatid na kita. Hindi na. Mas mabilis ang tren na lang papunta sa San Agustin Church. Ang hirap pa-stuck sa traffic. Tapos ganyan pa kainit sa labas. She picked up her gift bag from the nearby chair. It was nice seeing you again, Julius. At pinagmasdan muna niya ng gusto ang mukhang yon bago siya tuluyang lumabas ng flower shop. Agad siyang sinalubong ng alinsangan ng panahon. Parang gusto niya ulit bumalik sa malamig na aircon sa kanyang shop. Mabuti na lang at may namataan siyang agad na taxi. Pinara niya yon at nagpahatid sa istasyon ng tren. Medyo magastos ang biyahe niya pero minsan lang naman siya lumabas. Medyo naipit pa sa kaunting traffic ang taxi niya bago nakarating ng train station. At wala masyadong laman ng tren kaya nakahanap siya ng pwestong mauupuan. Sa pinakadulong bagon siya pumwesto at sumandal sa pinto habang nakatanaw sa mga nadadaanan nila. Malamig din ang buga ng aircon, kaya kahit paano ay magiging maayos ang biyahe niya hanggang sa bababaan niya. She could bring her car, but she really didn't want to get stuck in the traffic in this heat. Kung motor naman niya ang gagamitin niya, baka nalusaw na ang dapat malusaw sa kanya bago pa siya makarating ng simbahan. Approaching Cubao Station. Anunsyo ng train operator. Pakicheck na lang po ang mga gamit sa inyong mga bag
at magnetic cards bago bumaba ng tren. Maraming salamat po. Umayos ng tayo si Hana pero hindi siya umalis sa pwesto niya. Nang huminto ang tren sa istasyon, ay kinuha niya ang cellphone sa kanyang bag para i-text si Bella kung nasaan na siya. And she almost dropped her phone when something or someone caught her attention from the other side of the platform. Pakiramdam niya ay sinipa ng kabayo ang dibdib niya dahil saglit na parang nahirapan siyang huminga. Namamalikmata ba siya? O si Third ang nakita niyang yun? Chapter 25. I saw him. What? Not what, but who? Who? Si Third. Inihabilin muna ni Bella ang anak sa esposo nito na masaya namang tumalima agad para ipagmalaki sa mga bisita ang naturang binyagan. Saka siya hinila ni Bella sa isang bakanting mesa doon. Tapos na ang formal reception kaya halos naglilibot-libot na ang mga bisita sa kabuuan ng venue na may malaking outdoor garden at palaruan ng mga bata. What do you mean na nakita mo si Third? Hindi ba't nasa Amerika yun ng ilang taon na? Oo nga, pero I don't know. Feeling ko talaga siya yung nakita ko dun sa bus stop nung pauwi na ako from our family reunion sa Tagaytay last year. Last year? At ngayon mo lang naalalang sabihin sa akin? Eh kasi nga hindi ko rin sigurado kung siya nga yun. Hindi ko naman kasi siya nakita ng harapan talaga. Pero ngayon, nung nakita ko siya sa may train station, alam kong siya talaga yun. I saw his face. At nabanggit ni Julius na bisitahin niya ako sa shop. Wait, Julius is back too? Oo, dumalaw siya kanina sa shop bago ako umalis papunta rito. Eh baka naman si Julius na nakita mo at hindi si Third. Bella, ano ka ba? Naiwan ko sa shop si Julius. Paano mangyayari na mauuna pa siya sa train station na madaraanan na sinakyan kong tren? Kung sabagay. Mula na makita niya ang lalaking iyon na iniisip niyang si Third, hindi na siya mapakali. Bumaba pa nga siya sa sumunod na train station para lang bumalik sa istasyon kung saan niya nakita ang binata pero wala na ito doon. Bakit hindi na lang si Julius ang tanongin mo kung nasa Pilipinas nga ba ngayon si Third at kung saan ito tumutuloy? Napakunot na noo si Hana. Oo nga, at naisip tuloy niya ang naging usapan nila ni Julius kanina tungkol kay Third. Wala itong nabanggit na kasama nitong bumalik ng bansa ang kakambal nito. Kung ganon, hindi si Third ang nakita niya kanina. Pero kamukha talaga ni Third ang lalaking yon. Hindi kasama si Ter dahil tutok pa siya sa lumalaki pa rin niyang negosyo sa States. He didn't want to leave all the work to his business partner. Her heart slowly sank. Mukhang namamalikmata nga lang siya kanina. It wasn't him that I saw, she said with a weak smile. "Mm, Malabo na bumalik siya ng Pilipinas." Mukhang nahalata ni Bella ang pagbabago sa mood niya. Malay mo naman na sumunod pala siya rito kay Julius. Hindi lang sinabi ni Third sa kakambal niya kasi baka sabihin sa'yo at masirang sorpresa niya sa'yo. Thank you. Niyakap niya ang kaibigan. Sa pilit na pag-intindi sa mga kabaliwan ko sa pag-ibig. Maigpit din siya nitong niyakap. Siyempre, kaya kitang intindihin. Naranasan ko rin naman kasi ang mabaliw sa pag-ibig. Sa tingin mo, makakalimot pa ako? Ikaw lang ang makakasagot niyan, friend. At ang sagot ng puso niya sa ngayon, malabo. Because every night, she still thought about him. Everything around her reminding her of him. And every day she could feel her heart is still beating for him. Maybe one day, she would eventually forget about him. Maybe one day, she would stop thinking about him. Maybe one day, her heart would stop beating for him. Maybe. I watched Hachiko last night. It has been a long time since I watched that movie. Ewan, siguro nakasanayan ko na lang na maging karamay ang pelikulang yun kapag hindi ko na kaya ang lungkot at kailangan ko nang umiyak. Which reminds me na one of these days, pupunta ako ng Japan at mag-aalay na bulaklak sa statue ni Hachiko sa Shibuya, if that's allowed.
Bilang pasasalamat na rin sa pagsama sa akin ni Hachiko sa tuwing gusto kong umiyak. It's almost 2 in the morning now. At parang gusto ko na nang umiyak. I need to stop doing this. Sending an email message to someone who don't even own this email address. I feel so stupid and pathetic. But I need something where I could say what I want to say to you for a very long time, even when I know you wouldn't be able to read it. I love you. Hannah leaned back on her seat as she stared at her email inbox. Kakatapos lang niyang ipadala ang mensaheng alam niyang wala namang makakabasa at walang sasagot. Sinabi na kasi niya kay Julius ang tungkol sa mga mensaheng ipinadala niya sa email address nito na magkita silang muli at kumain sa labas. Sinabi ng binata na hindi na nga raw nito ma-access ang naturang email. Someone hacked his email address and changed the password. Mabuti na rin siguro yun. Hindi na nito kailangang mabasa ang mga mensahe niya roon na mga panahong lugmok na siya sa kalungkutan dahil sa pagkawala nito. Dahil buhay naman pala ito at hindi ito ang lalaking inakala niyang minahal niya. Sinubukan lang uli niya ngayon na magpadala ng mensahe sa naturang email address. Hindi naman nagsending fail kaya siguro sa ngayon, baka iyon na muna ang gagawin niyang some sort of a diary. Paminsan-minsan. Basta magkaroon lang siya ng mapaglalabasan ng mga nararamdaman kapag pagod na siyang sarilinin ang lahat ng problema niya sa puso. She looked at the big teddy bear in the corner of her room. Ang teddy bear na binigay ni Third. Ay, may pagkamasokista yata talaga ako. Sambit niya sa sarili. Kung ano pa yung nakakasakit sa akin, yun pa talagang hindi ko mabitawan. She sighed and looked up at the ceiling of her room, trying to catch the tears that was about to fall from her eyes when she heard a notification bell on her computer. A message alert from her email. She got a new mail, a reply message from the email address she thought no one owned now. I love you too. Umurong ang mga luha ni Hannah at asar na inilag off ang computer. Gago! Panira ng araw at gabi ang mga creepy netizen na walang magawa sa buhay. Nagtago sa gilid ng puno si Hannah habang naghihintay na mag-green ang signal para sa pagtawid ng mga tao sa pedestrian lane. Katirika na naman ang araw ngayong 4:00 na ng hapon. Ang ibang mga kasabayan niya sa pagtawid, kanya-kanya na ng silong kung saan. Sabi sa weather forecast, patapos na raw ang summer season, kaya asahan na raw ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Tumingala na sa kalangitan si Hannah. Nakakasilaw pa rin ang sinag ng araw, pero may makapal na kaulapan din na namumuo sa di kalayuan. Wala bang advance dyan, Lord? Una-una ho kasi sa dilig ang mga alaga ninyong halaman at puno dito sa Earth. May kaunting ginhawa ang hatid ng pagdaan na mayuming ihip ng hangin. And what a welcome surprise it was when she saw little things fell around her. She reached out to catch some of it and saw the familiar little yellow petals in her palm. Bagya niyang hinawi ang payong na hawak para tingnan ang klase ng puno kung saan siya nakatayo sa ilalim nun. A Nara tree. Napangiti na lang si Hannah habang pinagmamasdan ang patuloy na pagbagsak ng mga dilaw na talulot sa paligid niya. How are you again today, Third? Did you sleep well last night? What did you eat for breakfast? I sent you an email message again, but a creep replied, so I probably won't send you one in a while. Nakita niya ang pag-iiba ng traffic light kaya napatingin siya sa crosswalk signal light. 20 seconds pa bago makatawid ang mga tao sa pedestrian lane. May 20 seconds pa siya na i-enjoy ang sarili niyang mundo. Nang mapadako ang tingin niya sa lalaking nakatayo sa tabi ng poste ng crosswalk signal. Ilang metro ang lawak ng kalsada kahit two-way lane lang yon. Kaya medyo hindi niya masyado makita na malinaw ang itsura nito. Lalo na at may bitbit din itong payong na panaka-naka ay tumatabing sa mukha nito.
Rain suddenly poured down. Kasabay nun ay ang pag-go ng crosswalk signal. Nagmamadaling tumawid ang mga tao na walang payong. Naglakad na rin si Hana pero nanatili ang atensyon niya sa lalaking napansin niya kanina. And he was right there, walking steadily from across the lane, holding his umbrella, standing out among the other pedestrians around him. Ewan ni Hana, pero parang bigla siyang sinipa ng kaba sa dibdib habang pinagmamasdan ng lalaking makakasalubong. Bahagyang nakaharang sa harapan nito ang hawak na payong kaya hindi pa rin niya makita ang mukha nito. But the beating of her heart, oh her heart, pakiramdam niya ay sasabog na ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yon. The rain and the bright sunlight around them, around him. He looked like that picture-perfect scene in a romantic movie or drama, almost just a few feet away. Hannah thought the world started moving slowly as the man lifted up his umbrella and revealed the face she had longed to see but never thought she would meet today. 5 steps away, their eyes met. 3 feet away, he smiled at her. Hi. He greeted as he stopped in front of her and leaned down towards her to plant a kiss on her lips. Isinara ni Third ang sarili nitong payong at kinuha ang payong na dala ni Hana para ito na ang magpayong sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sabay na silang naglakad sa direksyong tinatahak ni Hana. Magkahawak kamay at sabay na tumitibok ang puso para sa isa't isa. The End. Summer Rain. Written by Sonia Francesca and narrated by Miss Cassie.